Magandang gabi po. Before midnight, at least kayo may ibabalita na tayo ngayon. At nag-umpisa na po na naisilang na ang impeachment trial, ang impeachment court. So kung naisilang na, anong kasunod nun? At anong naging dahilan sa pagsilang nito? Ang dahilan sa pagsilang nito ay nanumpa na si Chis Escudero. So kung nanumpa siya, anong kasunod niyan? Siyempre, panunumpa ay hudyat na magsisimula na ang impeachment trial court. So, ang kasunod po niyan ay manunumpa bukas ang lahat ng mga senator sa harap ni Chis Escudero bilang mga judges. Ganun po ang kasunod niyan. So, bukas ay Pizza-Jes ng Hunyo. So, they will go on as scheduled. So, ang pagkaintindi ko, sa 11 ay papuntahin nila ang prosecutor at pababasahin ngayon yung impeachment na reklamo laban kay Sara Duterte. At the same time, sa pagkaintindi ko, ay malamang bukas o sa sunod na makalawa, ipalabas na nila yung writ of summons na ipadala kay Sara Duterte at sasabihin sa kanya na sumagot siya sa reklamo laban sa kanya na hinain ng House of Representatives. So, pagkatapos po nun, ay ang kasunod nun ay titingnan natin, magdidiscuss tayo kung anong expectation natin. Nevertheless, I just want to take advantage of the fact that as promised, as scheduled, it turned out na hindi naman totoo yung mga pag-alala ng mga sekta na nagsasabi na guilty na si Sara at kailangan daw ililitisin. Sa totoong kwento ng buhay, ang mga taong naniniwala na guilty si Sara, yan ang nanggagalaiti na gusto patayin na si Chis Escudero. Pero yung mga tao naman, hindi naman po lahat ng Pilipino. Kaya wag po tayong gumamit ng pangalan na taong bayan na may gusto ng impeachment kay Sara. Kasi marami namang tao po nang ayaw na magkaroon ng impeachment. Lalo na po yung mga botante sa Mindanao. Buong-buo po yun. Ang nagpapanalo sa kanila ni Bongo, sa kanila ni Bato, Marcoleta, si Aimee, si Villar, yun ang mga tao sa Mindanao na ayaw ng impeachment. So ngayon, at kung ayaw nila, bakit? May katwiran din sila. Hindi pwede sasabihin ng mga kontra kay Sara na sila lang ang may katwiran. At sabi pa nga ni Bato kanina, ang ayaw ko lang po ay bakit kayo magsasabi taong bayan? Wala pong taong bayan dito. Sino ba talaga? Wala pa nga tayong survey kung sino ang anong gusto ng taong bayan. At huwag kayo maniwala sa survey ng SWS kasi bakit? Bago mag-survey ang SWS na siyam daw katao na Pilipino ay gusto ng impeachment, yan ang sinasabi. Pero bago niyan, ilang araw lang, the same date din na nag-survey ang Pulse Asia, ay kalahati ng Pilipino ayaw ng impeachment. Saan doon ang dalawang paniwalaan natin? So, ibig sabihin, napaka-irresponsable naman para sabihin ng mga kung sino-sino na taong bayad daw may gusto ng impeachment. Hindi po. Nagkataon lang na nandiyan na yan, naisampa na yan, so ano pang gagawin natin? It's either harapin natin o anong consequence. At dahil dito po, nag-take advantage natin, iplasta ko po yung sinasabi ni Chis Escudero. Dito nyo po binira yung House of Representatives. Ang House of Representatives po ang may kasalanan sa lahat na ito. Kumbaga, nagsimula sila noong December 2, December 4, December 19 na kung saan tatlong impeachment complaint ang naisampa. Inupuan nila ng 2 buwan mahigit para lamang at biglain ang Senado sa February 5. So basically, kung may mandato o trabaho o obligasyon ng Senado sa ilalim ng Constitution, ay may obligasyon din ng House of Representatives. Kaya ang tanong niya, bakit nyo inupuan tapos ako sisisihin ninyo? So ngayon, kung ako naman tanongin niyo, may katwiran din siya kung bakit pinagliban niya. No, dapat ang original na petsa ay June 2. Pero sabi niya June 11 na. At totoo naman, natapos nila ang importanteng mga batas na dapat ipasa.
na-ratify na nila yung mga batas kagaya ng Pogo Bill o ano pang ibang bill at natapos nila dahil po ay nilaan nila yung panahon na yon para lang sa mga trabahong gawa ng batas. At hindi na maantala kasi kung inumpisa nila yung sigurado yung impeachment ay hindi na sila makakapag-atupag sa pagsagawa ng batas. So ito ngayon, papakinggan natin itong paglilecture ni Sorsogon Boy, the gentleman from Sorsogon, laban po kay the gentleman from Tacloban City, Leyte, si Tambaloslos. Siya ang sinisisi nito para inupuan nila ng 2 buwan. Ang laman naman ng reklamo na impeachment na sinampa noong February 5 ay kapareho din ng laman nung nauna, 3. At bakit, ano pag pinapatagalan ninyo? Ganon ang ganyo. Pakinggan natin po si Chis Escudero sa kanyang sinasabi. Ito po. Okay. Thank you, Mr. President. Thank you, distinguished Majority Floor Leader. With the permission of our colleagues, ilang bagay po ang nais ko sanang sabihin, paumanhin. Dininig ko muna ang posisyon at opinyon ng bawat isa bago ko pinagpasahang bumaba mula sa kinakaluklukan at kinakaupuan ko at sagutin ang ilan sa mga puntong ibinigkas nitong nagdaang ilang oras na. Una, nasabi na maikli lamang naman ang panahon ang kailangan gugulin para dito, bakit hindi pa ginawa noon? Hindi ba't obvious na nakita po natin itong nagdaang magtatatlong oras? Na oras na pinag-usapan natin ang impeachment, mahaba ang diskusyon. Hindi ito simpleng 30 minuto lang sa pag-issue ng summons dahil kailangan pahintulutan at payagan ang mahaba at malayang debate. At bago po ako lumayo, nais kong pasalamatan ang aking mga kasamahan dito sa Senado para sa isang maayos, civil at naaayon sa rules natin na diskusyon at debate. Ayon na rin sa sinumpaan nating tungkulin na pagpasahan ng lahat ng bagay nang naaayon sa ating paniniwalang tama at nararapat nating gawin. Hayaan mong simulan ko po ang ilang mga binanggit. Mr. President, Your Honor, I wrote the members of the Senate on February 24, 2025, outlining the basic reasons why we cannot, as of yet, schedule the impeachment complaint. Much has been said about the term forthwith, which I wrote to each and every member of the Senate. Mr. President, Your Honor, we are governed not only by the Constitution but also our rules. We are governed as well by precedents. We are governed as well by decisions of the Supreme Court pertaining to this matter. Allow me to, for the record, cite a few regarding this matter, lest they may think that it is only a one-sided opinion with respect to their definition of forthwith na agad-agad. Kada senador marahil may kanya-kanyang opinion kaugnay nito. Hindi ko pwedeng hayaan na sa record natin ay hindi maisabi ang ibang opinion kaugnay nito. Una, nakasaad po sa saligang batas kaugnay sa papel na dapat gampanan ng Kamara na dapat tugunan nila ang pagsampa ng impeachment complaint sa loob ng mga takdang panahon. Kung ilang session days para ilagay sa calendar, ilang session days para ilagay sa Committee on Justice, ilang session days para pagpasahan, ilang session days para pagdesisyonan ng plenaryo ng Kamara. Nakalagay din sa rules ng Kamara. Anumang impeachment complaint regularly filed by one member, dapat po immediately, hindi po forthwith, immediately, i-transmit ng Secretary General sa Speaker. Nakalagay din sa sariling rules ng Kamara. Ang Speaker dapat sa loob ng 10 araw, i-refer sa Committee on Justice. Bakit mahalaga yon? Dahil sang-ayon sa desisyon ng Korte Suprema sa Francisco case, diyan magsisimula ang 1-year ban sa pagsasampa ng pangalawa, pangatlo o pang-apat na impeachment complaint. Hindi yan ginawa ng Kamara. Sa katotohanan, hanggang nag-adjourn tayong lahat bilang Kongreso noong February 5, hindi yan ginalaw ng Secretary General sa kabila ng magkatabi lamang naman ng opisina ng Secretary General at ng Speaker. Okay
Ito ang puntos doon ni Chis Escudero. Noong panahon na December 2, ay nagsampa po yung grupo ni Leila de Lima na inendorso naman ni Percy Sindanya yung reklamong impeachment laban kay Sara Duterte. December 2 ha. Ngayon, ang punto ni Senator Chis Escudero ay dapat sa loob ng 10 araw, 10 session days na nakapaloob po o nakautos po sa Constitution, yan specific na utos ng Constitution. Within 10 days, ibigay niya na dapat doon sa Speaker of the House. Ngayon, ang tanong niya, ano ba ang nagpapahirap na gagawin ng Secretary General ng House of Representatives na si Reginald Velasco? Ano nagpapahirap sa kanya na magkatabing opisina lamang sila ni Tambaluslos? Hindi niya na maibigay? Ang utos pa naman ng Constitution, 10 araw, 10 session days. Anong ibig sabihin kung hindi niya nasunod 10 session days? Ang ibig lang sabihin ni Francis Escudero, sino ba nagde-delay? Kayo. Tapos, pinunto yan ni Chis Escudero, ang laman ng unang impeachment ay ganun din ang laman ng second impeachment, third impeachment, at saka yung pang-apat na impeachment na siyang binigay ninyo sa amin dito sa Senado. So, ang tanong, sino ba ngayon ang dapat nyo sisihin? Kami sa Senado na binigay nyo last hour patapos ng mga trabaho? Saka binigay, yun ang puntos niya. So, ganun pa man, ibig sabihin, sino talaga dapat sisihin kung hindi matatapos ito ng maaga? Matatapos sana ito ngayong bago mag-June 30 kung ibinigay kaagad nila ni Tambaluslos. So, yan ang kanyang sinasabi. Pakinggan pa natin ulit patuloy pagpakinig natin kay Chis Escudero. Sasabihin marahil ng ilan, tapos na yan. Lumipas na yan, tulad ng sinabi ni Senator Coco, wala na tayong magagawa dyan. Nandun ako. Pero may katanungan akong iiwan bago nating lisanin ang puntong yan. Nasaan yung mga nagrereklamong dapat agad-agad? Nasaan yung mga nagsasabing ngayon na, wag nang pagpaliban, ba't ba dinedelay? Inupuan po na mahigit 2 buwan, magtatatlong buwan nga ito. Hindi inaksyonan. Wala naman ako narinig na nagreklamo na nasa na yung agad-agad. Sa kanila nakalagay immediately, may takdang araw pa. Yan ang paksa ng petition sa Korte Suprema ngayon na inihain ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa pag-iiwas sa tinatawag niyang 1-year ban na nakasaad sa saligang batas. Now let me proceed to forthwith. I quoted this in my letter to all the senators. Forthwith, citing various cases, Mr. President, Your Honors, means within a reasonable time, which may be longer or shorter period according to the circumstances of a particular case. It means it is elastic in nature and varies with every case. Quote, it may be modified by circumstances and the nature of the duty to be performed. Marami po nagsasabi ng opinyon na agad-agad. Kung gaano karami po ang abogado, kung gaano karami po ang marunong at magaling, gaano din kadami marahil ang kanilang interpretasyon. Pero nasaan ang probisyon ng saligang batas, desisyon ng korte nag-iinterpreta doon na nagsasabing agad-agad nga ang ibig sabihin yan, samantalang hindi naman agad-agad ang interpretasyon ng salitang immediately ng Kamara. Kung talagang immediately ang gusto, edi sana ang sinulat ng mga nagsulat ng konstitusyon, immediately din tayo. Yung immediately nga ng House, hindi yun ang interpretasyon. Tapos tayo ganyan. Okay sinasabi lang ni Chis Escudero, nagdidepensa siya na wala siyang kasalanan kung forthwith na ibang interpretasyon ng forthwith kung kailan ang pinakamaaga, yan ang ibig na magagawa nila, yan ang forthwith. So kung titingnan mo siya, pinakamaaga magawa na tinapos muna nila yung trabaho ng mga nakadelay sa second reading at hanggang nakatapos sila, marami silang naaprubahan na bill na ngayon ay pipirmahan na lang ni BBM bilang batas. Kasama dyan sa bill na yan, sa panukalang batas yung pagpataas ng 200 sahod na pinag-usapan. Sa tingin ko hindi pa tapos yan, baka bukas.
So, iyan po ang mga importanteng batas na mas dapat unahin kaysa yung impeachment na pwede namang gawin. Ibig sabihin, makapag-antay naman sandali. Yan ang gusto niya. Ngayon, nais ko lang puntusan. Ang nagsasabi, lumabas na siyang may akta ng salitang forthwith ay si Justice Adolph Ascuna. Kasi noon, kasapi siya ng Constitutional Commission na gumawa ng ating Constitution. At sa kanya nakatoka yung pagsagawa ng impeachment. At nilagay niya forthwith. Justice Ascuna, kung nakikinig ka naman sa akin, sana marinig mo ako. Ikaw ang may panimula, ang nagpasimula nitong problemang ito. Bakit po? Sa bansang Pilipinas, hindi po pwede yung mga salitang abstract. Yung abstract, yung salita na capable of many interpretations. Pag sinabi mo kasi immediately, capable of many interpretation din yan. Pwede rin sabihin ng immediately, kagad-agad, matapos yung ibang bagay na importante. Kaya wala tayong katapusan ito na balitaktakan, debate sa ganun, walang mananalo dito. Sana, sa sunod, kung gumawa kayo ng batas at kung ako maging senador, ang una kong gagawin na po siguraduhin ko kapag gumawa ako ng batas na mayroong gagawin sa nakasandal sa kung anong panahon, kailangan maglalagay na ako ng petsa. Kung ako ang gumawa ng impeachment na yan, na probeso, ang gagawin ko, trial shall start 2 days after receipt of the impeachment complaint. Dapat ganon. May timeline. Hindi yung forthwith. Capable of many interpretations of forthwith. So, sana, at least yung mga nakikinig sa akin na alam nyo ang kahulugan ng forthwith or immediately kumpara sa bakit hindi na lang natin gawin na specific na araw. Kagaya gagawa kayo ng batas. Kailangan sa loob, kagaya na sa Constitution. Bakit ginawa naman ninyo yan, Mr. Justice Adolph Ascuna? Ikaw rin sumulat yan na from the day of receipt, sa araw na natanggap, ang verified complaint for impeachment, dapat i-transmit sa House o through the Speaker sa loob ng 10 araw na session days. Bakit? Gilagyan mo ng eksaktong timeline yon. At bakit pagdating sa forthwith, hindi mo nilagyan? Bakit forthwith nilagay mo? Kasi kung ang intention mo sa pagsulat niyan, Justice Ascuna, ay pagtanggap, yung araw din mismo, yung minuto mismo, segundo mismo natanggap ay umpisa ng impeachment, dapat sinabi mo niya na klaro, hindi forthwith ang ginamit mo. Dapat, ganito, ang trial shall start, hindi proceed. Start ang gamitin ng salita. Pag proceed kasi, hindi mo pa alam saan ka magsimula. Kailangan start para may klarong start. Shall start 2 days after receipt of the complaint for impeachment. So dito, kung ako tanongin nyo, mas sinisisi ko ito si Tambaluslos. Kasi pinatagal na 2 buwan bago pinatuloy. Yun pala, according to Toby Tiangco, ginamit pa lang pala nila yung impeachment, hindi bukal sa loob nila magsampa ng reklamo. Ginamit lang nila para makapag-blackmail kay Bongbong Marcos. At gusto nila na si Bongbong Marcos ilabas na kagad ang pundo ng ayuda sa AKAP at saka AX. Sabi ni Toby Tiangco ay nag-warning na sila na huwag sila mag-impeach kay Sara. Kasi matatalo ang kandidato nila sa alyansa. Hindi nga nagkamali, natalo nga. Ibig sabihin, ano naman ang basihan naman ni Toby Tiangco? Kasi siya yung campaign manager. May mga survey siya na siya lang nakakaalam. Ayon sa survey niya, nung hindi pa nagka-impeachment, 10 sa mga kandidato ng alyansa ay pasok sa Mindanao. At nung nagka-impeachment, yung 10 naging 5.
At dinugtungan pa nung naaresto si Duterte, yung 5 wala na. Kaya yan ang resulta, tama si Toby Chanco. 0 ang boto ng alyansa sa Mindanao. Maswerte lang kayo, maliit lang ang boto ng Mindanao kumpara sa Luzon tsaka sa Visayas. Kasi kung malaki, wala nang mananalo ng mga alyansa. So, ang punto de vista dito ni Chis Escudero ay mas biniblame niya ang may kasalanan ay si Tambaluslos. Ngayon, ang ginawa naman, ayon kay Toby Chanco, dahil naisampa na kung bakit sinampa nila, kasi panahon ng December 2, December 4, December 19, bakit hindi nila inaksyonan? Ang totoong dahilan dyan ay ganito. Ginamit nila pang blackmail kay Bongbong Marcos. Tandaan po ninyo, nung December na yon, natanggap na po ni Bongbong Marcos ang budget para sa 2025. So, nagkaroon ng problema si Bongbong Marcos kung tatanggalin niya yung akap na pondo o hindi. Para hindi matanggal, ginawa niya kayo nakaamba ito ngayon 3 impeachment complaint. Kasi alam ni Tambaluslos na ayaw ni BBM ng impeachment. So para mapirmahan niya na huwag niyang tanggalin yung ayuda ng AKAP at saka AX at saka yung flood control project, ay nakaamba ngayon ang 3 impeachment complaint. So napirma na, hindi na inaksyonan. So ngayon, ang kasunod na proseso na aprobahan ng ayuda ng AKAP at saka AX, tinanggal pa 30 billion dyan na para sa scholarship ng mga bata sa CHED. So ano ngayon ang nangyari? Ang nangyari sa ngayon, andyan na sa budget na, ang sunod na problema nila ng Tambaluslos, pera hindi nila labas kasi may power pa pala ang president ikontrolin ang paglabas ng budget. Kinontrol ngayon ni Bongbong Marcos ang paglabas ng pondo para sa ayuda sa AKAP at saka AX. Ano naman ginawa nila yung Tita Tambaluslos? Immediately o the last session day, kasi hindi sa pwede mag-session, hanggang February 5 na lang, ay pinapirmahan niya ng 215 congressmen. At pinangakuan sila ng 25 million sa AX, 25 million sa AKAP, plus 100 million sa flood control projects. Pinirmahan. So ngayon, napilitan naman ngayon siya na hostage nga si BBM. Pinalabas naman nga ni BBM. Kasi nga sa argumento, mag-eleksyon na, walang pundo mga ito. True enough, ang mga congressmen na hawak ni Tambaluslos ay daming pundo. Namimili po sila sa lahat ng nakarang eleksyon. Lalo niya dyan si Stella Kimbo. So yan po ang katotohanan. Ang impeachment na ito ay accident of time lamang si Sara dito. Ang pinagmulan to, blackmail, gusto lang kumita ni Tambaluslos at sa mga congressmen. So ganun pa man, at least sumumpa na ngayon nakasumpa na kanina si Chis Escudero, sinunod naman niya yung kanyang pangako. So ibig sabihin, there is no reason for you to shout invectives ko ang ayaw ko lang naman marami kayong illogical diyan na taong bayan nagsusunod. Hindi po. Lahat naman tayo taong bayan. Ang dami naman taong bayan, kung tanungin mo mga DDS, ayaw ng impeachment. Kung kayo gusto niyo impeachment, ngayon hindi wag kayo maniwala sa policy sa tinatawag at saka SWS. Kasi nung nakaraang eleksyon, lahat po na survey, policy at saka SWS po, bagsak. Asan ang resulta nila? Ang nanaig, Kalye survey na puro Duterte ang sinasabi na iboboto. So, yan lang po ang ibig lang sabihin dito. At least, ang kasunod siguro na topic natin ay kung ano ang unang gagawin ng Senate Impeachment Court. Bukas po, ang unang gagawin nila ay pasumpain ni Chis Escudero ang lahat ng senador na mga outgoing, patapos na ito sa 19 Congress.
So susumpa sila, pagtapos lang manumpa, ay magsisesyon na kaagad sila bilang korte. Ngayon, anong ekspektasyon natin? Ayon po sa rules of impeachment ng House ng Senate ay may karapatan po ang bawat membro ng bawat judge na mag-file kung anong mga motion gusto nila. Tandaan nyo, judge na